Noong unang panahon sa Japan, may isang tradisyon na tinatawag na Hitobashira. Ito'y patungkol sa buhay na tao na ginagamit upang tumibay ang isang gusali, tulay, at kahit pankastilyo. Noon kasi akala nila may mga kami o uri ng mga espiritu na nagagalit kapag ginagalaw ang lupa o maging ilog. Kaya upang hindi magalit, maglilibing sila ng buhay na tao sa mismong pundasyon bilang sakripisyo. Pagkatapos, ayon sa kanilang paniniwala, yung espiritu ng taong nagsakripisyo ay magiging tigabantay ng mga structures upang hindi na gumuho. At ang una sa tatlong pinakasikat na kwento ng Hitobashira ay ang Matsuki Bridge. Noong taong 1600 sa Japan, ginawa ang Matsui Bridge. Pero laging kumuguho ito dahil sa ilog. Kaya ang nakitang solusyon ng engineer ay maghanap ng babae na buntis sa unang anak. At dito nga nila nakita si Ohatsu. Habang namimili ay dinakip siya. Pagkatapos ay nilibing siya sa ilalim ng poste ng tulay habang umiiyak. At ang mga huling salitang binitawan niya ay sana gumuho ang tuloy na to pag hindi ako inalala. Kaya hanggang ngayon may tradisyon na pag dumaan ka sa Matsui Bridge dapat magdasal ka kay Ohatsu. At ang Maruoka Castle naman ay patungkol sa bulag na babaeng si Oshizu. Ayon sa kwento, laging bumabagsak yung stone wall ng Maruoka Castle. Kaya naghanap sila ng sakripisyo. At dito nga nila natagpuan si Oshizu. Pumayag siya kapalit ng buhay ng kanyang anak. Bago siya nilibing, nangako yung Lord na aalagaan ang kanyang anak habang buhay. Pero pagkalibing ni Oshizu, tinapon lang sa ilog ang anak niya at simula nun, tuwing umuulan ay laging umaapaw ang moat ng castle. Sabi ng mga tao, ay luha daw yon ni Oshizu. At ang pangatlo naman sa pinakasikat na kwento ng Hitobashira ay ang Nagara River. Patungkol ito sa mag-ina noong Edo period sa Japan. Ito ay taong 1600 to 1800 sa Japan. Ayon sa kwento, para hindi bumaha ay nagboluntaryo ang mag-ina na maging Hitobashira. At ayon na rin sa kwento ay magkayakap ang mag-ina habang tinatabunan ng lupa. Sabi ng matatanda, pag umiiyak yung ilog tuwing gabi, ay umiiyak din ang mag-ina. Kung ako ang tatanungin kung ito ba ay totoo, ang masasagot ko ay oo. Sapagkat ayon sa mga archaeological evidence, may mga buto talaga sa ilalim ng lumang castle sa Japan. Taong 1960s, during restoration, ay may nakitang human skeleton ng babae sa base ng stone wall. Ito ay nagmatch sa legend na si Oshizu, yung bulag na babaeng nabanggit sa kwento. Ayon sa mga archaeologists, halatang sinadyang ilibing siya habang